Mga kapatid, back to business po tayo. At ito po ng mga internal combustion engine ang ating pag-uusapan ngayon. Na kahit po mahal ang gasolina, kahit na mahal ang diesel, hindi mo pa rin talaga maaawat yung ilang mga may-ari ng mga sasakyan na ipagawa nila yung kanilang mga sasakyan. Dahil nga po tulad nung sinabi ko nung nakaraan, kapag po nagtaasan ang presyo ng mga spare parts ay baka lalong hindi natin ito maipagawa. Katulad na lamang po nitong Toyota Vios po na ito na pabalik-balik na rin sa ibang talyer, nire-repair lang yung kanyang rack and pinion. Ito po kasi ay naka-EPS, no? Electronic Power Steering. Pinapalitan ko na po ng rack and pinion, ayan. Pati yung kanyang lower suspension arms, pati yung mga tie rod, ball joints, rack ends, pinapalitan na po natin yan kasi totoong magtataasan ang mga presyo ng spare parts. So sabi ko sa may-ari nito, bago pa abutan ka ng pagtaas ng presyo ng spare parts, ay palitan mo na yung inaakala natin na hindi naman talaga makukuha ng remedyo. Kasi itong mga rack and pinion po na yan, kung meron mang remedyo dyan, i-repair dyan, pinapalitan lamang yung bushing, plastic lamang po yun, yung engineering plastic na kapag ilang gamitan mo lang, ay bumibigay na rin, umiingay ulit. So parang nasasayang lang yung labor mo sa pagpapagawa dahil mahirap ding ibaba yung rack and pinion nito, yun ang binabayaran mo doon, yung hirap ng trabaho. Kaya sabi ko, palitan mo na yan, brand yung inilagay namin at ito nga po yung brand no, nung nilagay nating rack and pinion, no, RX-5 Japan, at yun, napalitan na po natin. Ngayon, yung mga in-standby nila ng ilang linggo yung kanilang mga sasakyan, dahil nga po sa mahal ang gasolina, hindi na muna nila ginagamit. Ako po, na-experience ko ngayon, yung dalawang sasakyan ko na 2 litros, isang 2.4 saka isang 2.0, aba, parehas pong nawalan ng aircon, hindi na gumagana yung aircon nila. Nabawasan po yung prion. No? Kaya ngayon, narito po yung dalawang sasakyan na yun. Kakargahan po namin ngayon ito ng prion. Teka, makita mo dito. So ito yung BMW. Lumang modelo naman po ito, no? 2004 model na 318i na BMW. Walang aircon. Pero sa passenger side, medyo malamig na konti. Pero doon sa driver side, walang lamig. Yun po ay indication na yung prion po nito ay bagsak na ang karga. Ngayon, ito naman po Honda Accord ko na napahinga rin ng 3 linggo. 3 linggo lang napahinga kasi 2.4 engine po ito, 2.4 liter engine. Malakas talaga sa gasolina. Aba, nawala din po yung aircon. Ganun din. Yung lamig doon sa passenger side meron, kaunti. Pero doon sa driver side ay wala na po talagang lamig. At bumagsak nga po yung karga ng prion. Ilan yung karga ng prion na nakita mo? 10 na lang? 10 na lang po, sir. Oo. 10. Pero dapat ang karga niya nasa 35 tayo, no? 35. Okay, so yun. Nabawasan lang yung prion. Ngayon, pinapacheck ko na rin kung saan nagdaan yung leak ng prion na yun. Kasi ito naman kapag regular kang ginagamit, okay naman, hindi naman nagbabawas ng prion. Pero bakit nung napahinga siya ng 3 linggo ay naubos yung prion? Katulad na lamang nitong BMW po na ito. Ayan. At ito pa po mga kapatid ang matindi. Ito pong ano ba to? Hyundai Ion. Itong Hyundai Ion, napahinga lang. Ano naman ang nangyari? Clutch naman. Clutch naman, sir. Maingay po yung... Maingay yung clutch. Diba? Yan ang mga problema kapag ipinahinga mo ang sasakyan mo na meron na rin talaga palang konting mga issues. So ito, nagbaba ng transmission, nagpalit ng clutch assembly. Ngayon mga kapatid, balikan natin yung ibang mga sasakyan na ipinapa-set up pa ng mga may-ari dahil tulad ngayon, nagbabadyan na po ang tagulan. Mainit pa ang panahon ngayon, pero nagbabadyan na ang tagulan. Kaya yung mga katulad ng mga customer ko na may sundalo, meron kaming customer dito na sundalo, batang-bata pa, wala pang girlfriend yata. Si Kapitan, dinala niya po yung kanyang sportivo dito. Kabibili lang niya last year. At ang gusto nga po ni Kapitan ay itaas namin ng konti. Dahil nga, siyempre alam niyo naman kapag sundalo, army, mas madalas mayroon silang napupuntahan na mga lugar na hindi natin napupuntahan. Alam niyo na po yun. Gusto niya naman na i-set up niya yung kanyang sportivo sa ganung mga klase ng kalsada, sa ganung klase ng mga lugar. Ngayon, ito naman, pulis din ang may-ari nito. Wag mo lang ipakita yung, yung plate number. Ito naman, ang gusto ng may-aring pulis nito, na lagyan namin kahit ng mga 2 inches na lip lang. So sabi ko, yung pinaka-the best na lip na gagawin natin dito, ay lalagyan natin ng lifter na yung talagang pang aftermarket, no? Yung para sa kanila na lifter. Ipakita mo nga, ayun, yung kulay pula na yon. Yan po ay galing sa SR Performance, no? Na binibili po natin, pati po ito, ayan, pang Montero, Patrol, Pajero.
Ayun, pare-parehas po pala yung lifter na ginagamit sa Patrol, sa Pajero, sa Montero. Ito po pinakita ko sa inyo. Ayan po. Kaya ito, magdadagdag po ito sa likod ng halos 2 inches na lift dito po sa Montero na ito. At sa harap naman, halos ganun din ang kanyang itataas para naman magamit nila sa nagbabadyang tag-ulan ngayon itong mga ganitong mga sasakyan. Nakatabi ko na po yung batang-batang kapitan, 29 years old, pa going 30 ba, kapitan? Yes, sir. Yes, sir. Kapitan Darren Santos po ng Philippine Army. Dito po siya ngayon, nakadistino sa Barangay Sampaloc, Tanay Rizal, sir. Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. So mga kapatid, ito pong sportibo na to, first car ni Captain Santos. Bakit ba ang napili mong sasakyan ay sportibo, kapitan? Sir, siyempre, kakapanood ko ng vlog mo. Ako, wala may kasalanan. Opo. Natutunan ko na napaka-durable nung sasakyan na to, sir. Itong Isuzu, sportibo. Sportivo. Oo. Tapos Ano pa, marami na rin sir nag-share ng experience nila with this sasakyan. So kahit saan ko dalhin sir, may aayos. Ayun, yung kahit saan dalhin, bakit naman kahit saan? Sa tingin mo ba talaga nakaplano na ba yung pagiging sundalo mo na kahit saan ka talaga madidistino? Opo sir. Bakit ba? Bigyan mo nga ako ng konting papasok ka sa sundalo, expect Oo. mo na yan sir yung kung saan ka dadalhin. na ididistino ka. Ididestino. Saan ka ba galing na destino ngayon bago dito sa Tanay? Galing akong Negros Occidental sir. Negros Occidental. Sa So, sa 6th district ng Oo. Negros Occidental sir. Bacolod ba yun? Medyo southern part siya sir, papuntang oriental siya. From Kabangkalan to Hinubaan. Ayun. So yung mga subscribers ko na nandyan sa Negros lalo na po dito sa, kaya ko tinatanong kung Bacolod, si General Primitivo Tabuhara Jr. Nandiyan po sa Bacolod. Tapos yung anak po niya, ang alam ko, Chief of Police dyan sa Iloilo. Kumusta po kayo, General Tabuhara? Sir, sa tingin mo ba mababalik ka ulit ng Visayas or Mindanao? Hindi naman siguro. Mukhang yung susunod na destino mo, alam mo na kung saan Siguro sir, matagal-tagal pa yun sir. Pero kabago-bago ko lang dito sir eh. So, Sa Tanay? baka dito sir sa actually sa Southern Tagalog sir. Yan yung Ayun. pagiging area ko sir. Normally sir, mga ilang taon ka dito sa Tanay? Kung pwede sir, more than sir. Hanggang pagtanda ko na dito na sir kasi home base na ako sir eh. Tsaka maganda kasi talaga dito sa Yes, Tanay, sir. no? Oo, Medyo peaceful din talaga dito Yes, sir. Pero yun nga, sabi nga ni sir, kaya niya binili itong ganitong klase ng sasakyan. Kasi ako naman din, makakapagsabi sa inyo, may vouch ko talaga na itong mga Isuzu Sportivo Crosswind po na ito, talagang ito ay pambarako, sabi nga natin. Kaya yung meron akong crosswind na 4x4, yung mataas na ginawa natin, hanggang ngayon, buhay yun, kapitan. Opo, sir. Tapos marami tayong mga ginagawa dito, binabody lift natin, pinoporma natin na 4x4, yung naka 4x2 siya na double wishbone, tapos sa LSD yung likod. Kasi napakatibay po talaga nung sasakyan na ito. At hindi mapapahiya yung may-ari nito, lalo na kung kapitan ka. Sir, kahit sakyan mo to ng tropa, Oo. kahit 10 tropa ilagay mo dito, kakayanin. Napupuno talaga to sir sa Oo. family car din yan eh. Sa tibay at tatag nitong Isuzu Sportivo na to, talagang bagay na bagay ito sa kapitan na magiging, ano ba susunod sa kapitan? Matagal mo po sir pero major. Major. Yes. Sana di mo ako makalimutan Opo, pag sir. major ka na. Ang gusto ni kapitan, lagyan namin to ng steel bumper. Ayan. So meron na tayong steel bumper na ready dyan. Tapos, ang kain kasi ng gulong nito, napupudpud sa labas pala, kapitan ang pudpud Yung kabila sir sa loob. Yung kabila naman, sa loob ang pudpud. So alam nyo, ito ang problema sa mga crosswind. Kaya nagkakaganyan yung pudpud ng gulong. Yung kasing upper suspension bushing nito ay goma. At yun, kapag ilang galawan lang na ganun yun, talaga nasisira yun Kaya kapitan, ang ginagawa ko dyan, kino-convert ko yan ng metal bushing. Talagang kahit saan mo dalhin na bundok, pwede. At hindi siya basta-basta nasisira. Tapos ito, may rubber nga yan dyan. Yan yung madalas nasisira tulad nito. Ayan, kasi nga, ito, mahigpit na mahigpit ang pagkakakabit niya, tapos gumagalaw-galaw yan, no? So, napepersa yung goma. Kapag ka po kasi itong travel niyan ay, sige, ano mo, gumanon at gumanon. Ayan, napipingas na po halos ito. Napupunit po talaga. Hindi naman po pwedeng maluwag to. Ito. Hindi pwedeng maluwag yung tornilyo rito. Yung upper suspension bushing na yon, madaling masira yon. Minsan, 1 linggo, 2 linggo sira na, pero hindi kaagad bibigay. Yun lang, pagdating ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, nasisira na ng totally yung goma at nawawala siya sa camber. Pag nawala siya sa camber, yun na, sisirain na yung bagong gulong mo. Yan ang problema sa mga Isuzu Crosswind. Kaya ako, isasuggest ko, iiwan mo naman dito yan, yun ang gawin din natin. Yes, sir. Hindi na tayo bibili ng mga bushing nito, i-convert na natin siya
ng metal bushing at yun yung nakakabit sa mga upper suspension ng mga Isuzu Pargo. Bushing na bakal na nasa loob naman po itong shafting na to. So nakatornilyo po siya dyan. Kabilaan po yan. So kaya po ang galaw nito ay ganon. So wala po ditong na masisirang goma. Ngayon, nakagandahan pa po dito, meron siyang inlet ng grasa. Kapag umingay ito, gagrasahan nyo lang. Ano pa yung gusto mo bago ka umalis na ipaayos natin dito? Kasi iiwan na to ni Kapitan Santos no? Darren Santos. Ano pa yung mga gusto mo? Yung mga sabi ng mga mechanics dito, sir, yung mga konting angat-angat dyan, i-fix nila, sir. So, konting latero, sir, tsaka yung mga rubber, sir, papalitan. Okay, dito may tama tayo dito, Kapitan, no? Oo. Nasabit. Oo, nasabit. Sabit ko, sir. Ano ba sinabitan mo dito, Kapitan? Wall siya, sir. Medyo na, Okay. pagliko ko. Sa garahe, no? Mm. Oo, sa wall. Medyo makipot na Oo. parking lot. O, kayang-kaya naman to nung pintor natin. Tapos, mababa. Kailangan nating mag-molye bending. Bebend natin yung molye para tumaas. Mababa na po, siya. sir. Kung ikukumpara natin doon sa mga standard na sportivo, na medyo mataas talaga, tayong-tayo pa yung molye. So, molye bending, tapos ito painting, ayusin natin yan. Tapos itong mga ito, ay may nabibili naman ito sa online. Ito yung mga binibili natin sa online. No? Bibili tayo nito ng mga goma na to. At ano pa, Kapitan? Okay po. Yung mausok dito kanina pero nalinis na yata ni RJ. So, kailangan na lang na... Na-blank na yung EGR. Oo, na-blank na rin yung EGR. Kasi sobrang usok na po talaga dito. Dito ko nalaman yung blanking ng EGR, sir. Dito ko agad dinala. Kasi alam nyo, okay naman talaga sanang gumana yung EGR. Kaya lang, ang problema, itong si Isuzu Crosswind, itong mga 4JA1 na to, pinilit lang kasing ilagay yung EGR na yun Kaya nagwo-work siya ng negative. Sa halip na makaiwas sa usok, lalong nagiging mausok ang nagiging problema. Kaya yung iba talagang binablank na yan, lalo na't kung sira na rin yung EGR bulb, so nagke-create ka lang, nakakapagdagdag ka lang ng pollution. Kaya mas mabuti i-blank mo na lang. So yun naman po ang side po natin dyan. So Kapitan, magko-commute ka ngayon. Opo. Ha? Lapit na naman. Hindi ka naman mahalatang Kapitan. Ay, wala. Akala ko nga, nag-aahente ka ng kotse kasi ganito yung uniform ng Moretti Philippines. Akala ko pinadala ni Sir Johnny si Kapitan. Kaso nakita ko, ano ba yung nasa likod? Ano lang po. Giveaway. The AFP. Ayan, the Armed Forces of the Philippines. Okay, Kapitan, Philippines. Okay, Kapitan. Ha? Salamat sa pagtitiwala mo sa Autorans. At umasa ka, pagagandahin natin tong unit mo. Yung mas matibay, pambrusko, pambarako talaga. Yun po talaga yung gusto ko, sir. Okay. Kasama ko po ngayon yung pinakamayamang customer ko, pinakamayamang subscriber ko na na-encounter ko sa buong panahon po ng Autorad, si Sir Eduardo Lamadrid. Mayabang lang po, mayabang, hindi mayaman. Hindi ba kayo sa Madrid, Spain nakatira? Hindi, montik na. Buntik na. Montik na. Ngayon, napakalaki ng problema ni Sir Eduardo. Oh. Ito kasi yung sasakyan niya, pakita mo. Itong sasakyan niya na to, nabagsakan to ng puno. Yes. Tama ba? Anong punong bumagsak dito? Mangga. Puno ng mangga. Ganyan, Oo. 4 kaming bumuhat Oo. nung bumagsak dyan. Anong mga na-damage dito? Ito, kitang-kita naman. Ayan, yan. Oo. Yung hood, yung windshield. Windshield. Ito, ayan, balbon na balbon, no? Oo, balbon ano? Oh, binalbon. Hindi maganda pagkakagawa, ano? balbon. Kaya Alam niyo, sa totoo lang, nakita dinala ko niyo na ba sa yung Autorans? Nakita niyo ba yung adventure na yon? Oo. Nabagsakan din ng puno ng mangga yan, pero hindi yan balbon. Oo. Oo, gawa namin yan. Balbon yung gumawa eh. Oo, yan, makikita niyo po yan. Oo. Okay, paring June. Ito nagpa-top overhaul si Kuya kasi nag-overheat ito. No? Ngayon, kahapon nag-report sa akin si paring June na nakita nga niya puro ribaba doon sa oil pan. Okay. Sa engine oil pan. Oh. Sabi ko, kailangan makita ng customer. Kasi yung ribaba na yon, siguradong may na-damage yan doon sa loob ng engine. Okay. Di po ba? Kaya Tama. yung ribaba, ito, tignan natin yung mga ribaba, mga metal shavings. Oo, puro metal na eh. Oo. Pagka ganito po kasi ang nakuha natin sa engine nyo, kuha ka nga ng konti, pare. Hindi pwedeng hindi natin bubuksan ang engine nyo. Kasi baka masayang lang, pagkatapos nating, pakita mo to, pagkatapos nating ma-top overhaul, Oo. tapos kakatok din ng makina nyo dahil ito yung mga nakuhang ribaba sa engine, Oo. magdodoble trabaho. Tama. Magagalit ka sa akin. Tama yun. Yung pa namang apelyido natin pareho, pang mayaman. De La Merced. Hindi, Tapos pang La mayamang. Madrid. Tapos wala tayong mga pera. Sakto yun. Sakto yan, ha? Yun dun sa level na yun, abot na abot kami. Oo. Wala kayong problema doon. Kaya sir, dito, De La Merced, have mercy.
Ako ngayon, naawa ako sa'yo, kailangan mabuksan natin ang makina mo kasi nabagsakan ka na nga ng puno. Oo. Tapos balbon din yung trabaho sa engine, baka Correct. lalong sumakit ang ulo mo. Yun na nga. Kaya talagang kailangan, magdidesisyon ka. Kailangan nating ibaba ang makina para makita natin itong damage. Sige, pag-usapan na natin yan. Kayang-kaya na ni Jun tsaka ni Randy yan. Basta yung advice nila, diligently, ayos yun. Opo. Diba? Eh yung bang itsura nito? Yung Ano sa itsura? tingin nyo? Yung alisin natin yung balbon, ahitin natin. Teka muna. Wag muna? Pag-isipan ko muna. Mayabang lang tayo, hindi Oo, sa bagay. Eduardo Lamadrid. Lamadrid. Oo, ayan. Na-meet ko po kayo ngayon.